Pero ang content kasi natin ngayon pare, tungkol doon sa binanatan ni Sian Gasa si Finest China. Noong una kasi si Tito Mars, naalala niyo yun pare, si Tito Mars kino-content niya si Finest China. So ang nangyari ngayon, nag-post si Sian Gasa, meron ding nire-upload na content ni Tito Mars si Sian Gasa pare, kaya medyo mainit talaga. So nag-post si Sian Gasa, ang nangyari, blind item. Si Nitch Itay na isang medyo sikat na personality ang umiidolo sa PCSO. At kunyaring namimigay ng milyon-milyon sa kanyang chosen followers, pero yun pala ay binabayaran lang niya ng 5K yung tao para magpanggap na may nare-receive na 1M from them. So naalala nyo, kinontent ni Tito Mars na hindi daw siya naniniwala na namimigay ng milyon si Finest China. So ngayon, pati si Sian Gasa nakikisali na. Paano ko nasabing si Finest China to? Kasi may mga comment dito na tinatag si Finest China. And nakita rin yun ni Finest China. So nag-response siya. Anong response niya? Ito yung response niya doon sa post na yun. Ayaw ko sana bigyan to ng pansin pero dumadami ang ating mga tags. So tinatag siya doon. First of all, hindi po tayo tinutukoy nito. Sabi niya. Dahil wala akong pinamigay na 1 milyon or milyon-milyon. Alam nyo yan, hindi po ako ganun kayaman na kaya ko mamigay ng milyon-milyon. 1 milyon pwede pa. Pero hanggang dun lang tayo. So, aminado siya na namimigay siya ng 1 milyon. Sabi niya. Hindi siya aminado. Kumbaga, yun daw yung possible niya pwede niyang kayang ipamigay. At PCSO, grabe, ni Tong It, di niya daw alam laruin. Huwag tayo mag-assume, haha. At kung ako nga tinutukoy, di kayo bahala, maniwala kayo, di naman nakakita ng ating mga post. So medyo confident pa siya dito pare na hindi daw siya yung pinapatamaan ni Sian Gasa. After nun, nire-upload or pinost ni Sian Gasa yung isang content ni Tito Mars pare. Ito panoorin nyo. Kaya na Honolulu to Manila. Tignan natin kung magkano first class. Sana mura lang. So mag-United tayo first class. United Air. Ayoko first na class. Sabi niya. Pero tignan natin kung magkano. 12 hour ang... Oh my God! $3,000 something. Tangina, 200,000 ang flight ticket ko. Pero 1 week lang ako doon. Hindi. Babalik tayong 2 weeks. Huwag kayo maingay. Ang problema pa pala sa TikTok pare, kapag pinost ko sa TikTok ko, ito open ko lang saglit. Saglit na to, 1 minute. Ang gusto kasi ng mga tao sa TikTok pare, ito yung pinagkaiba ng TikTok sa ibang platform. Sa TikTok pag nag-post ka, halimbawa, yung unang post si Tito Mars, sinang-ayunan mo. Kailangan yung susunod na 99 niya sasabihin or kahit ano pang sabihin niya, kailangan sang ayunan mo. Ayun ang problema sa TikTok. Hindi katulad sa YouTube na sinasabi doon sa comment section, buti ka pa, hindi ka bias. Pag mali yung tao, mali. Pag tama, tama. So ang gusto ng TikTok, once na kinampihan mo si Tito Mars, hanggang sa lahat ng content niya, habang content creator siya, kakampihan mo siya. Kumbaga, hindi na siya, never na siya magiging mali sa paningin mo. So yun lang, in-open up ko lang. Ang hirap mag-content sa TikTok compare sa YouTube, tsaka sa Twitch. Masyado pang medyo hilaw pa pala yung comment section sa TikTok. 2 weeks, kukuha na lang akong dog sitter ko. Okay, so sabi nila dito, no refund daw. Pero 24/7 pwede mag-change, pero no refund. Kaya, gagawin na natin to. Okay, let's go. Pero kung gusto kong refundable, just in case na mag-change yung mind ko, $16,000? Almost mga 800,000 ang ticket. 100K? Ito na lang ata kaya dahil para kapag mag-change ako ng date, pwede ko siyang i-change tsaka pwede akong mag-refund. Grabe, no flight lang, 800K pare. 800,000. Babalik, okay lang. Kahit magkano pa yan, basta makita ko lang kayo. Ma, 900K! 900,000 900K yung pamasahe! Charge ko na! Kunwari narinig niya. Putang ina, ito po yung total natin. Continue na natin before pa magbago isip ni Mama. Full refundable naman to just in case magbago yung isip ko. Pero hindi na magbabago isip ko kasi gusto ko talaga umuwi. So, nabook na po natin. Nabook niya na. Nabook po tayo ng seats. Ito na, dito tayo. Diyan tayo. Okay na yan. Nasug natin konti. 100,000 pesos. Yung presyo nung airfare from Hawaii to Manila gamit yung United Air na airlines, tapos naka first class siya. Tapos yung nakaraan, parang hindi naman, parang nakapal siya, di ba? Ito yung video noon kung ayaw nyo maniwala. Dito na tayo. Ito na guys, palanding na po tayo. Oh my gosh, o diba? Ang ganda ng weather, talaga nakisama po sa akin yung weather. Hindi ko alam bakit ako nininervyos. Yung view na daw na to, ang dami nagko-comment na hindi daw to first class. Pero di ko alam hindi pa kasi nakasakay ng first class eh. Para akong na-excite na hindi ko alam na nininervyos na ako. Landing na po. Oh my God.
Andito na tayo, guys. Oh my God. Andito na tayo, guys. Oh my God. May sumilit daw dito na Philippine Airline. Ayun yung logo na yon. Hindi ka sure pare, hindi na ako namilig mag-ano eh. Hello! Hello pa. Hindi yan first class. Ang mabait na. Nakasakay ka na ba ng first class pare? Kasi ako hindi pa talaga eh. So ayun, pinost yun ni Sian Gasa. After nun, nag-post pa ng isa ulit si Sian Gasa. Ito pare. Nire-upload niya naman yung video naman ni Finest China. Direct from Finest China. Tapos yung caption niya pare, from billionaire to YouTuber real quick. May isang Pinoy na lumapit sa akin and said na kilala daw niya yung manager ng car dealership. Wala daw siyang binili. Nag-video-video lang daw sa loob. Inis na inis daw yung may-ari. This chismis is compared 100%. Pero mga prices ng kotse dito, almost pare-parehas lang sila. Kaya I gave James a budget po kung magkano kaya kong gas. Legit ba sa first class? Talagang hindi visible yung overhead. Hindi ko talaga alam pare. For a car. Kasi challenge lang po to sabi ko sa kanya. Pero mga 25 to 30 million ang kaya. Tito Mars, di lang na-reach expectation naging basher eh. Hindi ko ma-consider na basher si Tito Mars pare. Content creator siya na nakakita siya ng something sa content ni Finest China. Kaya niya kinontent. Pero I think hindi siya basher. For this dream car, kaya mag-shopping pa po tayo and we'll go upstairs. So nandito tayo sa taas. Walang masyadong mga kotse dito. Ito lang. I'm so happy guys kasi nakapili na po tayo ng kotse natin and sa sobrang bait po nila dito, sa sobrang lakas ko po dito, i-overnight po nila yung kotseng napili natin and 25 to 30 million and up po to kaya kuya, please sabi mong look. So end up niya, nabili niya daw. Ngayon, ang sinabi ni Sian Gasa, nag-picture-picture, nag-video-video lang. Yun yung caption niya. Then nag-post ngayon si Finest China pare. Binara niya pare, meron siya ribat. Binidyoan niya yung garahe niya na nandun daw yung kotse na binili niya, ito. May caption pala. Yan po Sian Gasa. Di ko po kayo kilala pero sige po. Gawa pa po kayo istorya. Ito po yung kotse ko na sa garage po na sinasabi nyong hindi ko binili. Hehe. Ano pong next pasabog? Ready tayo dyan. Pinapasikat mo ako. I love it. Tingin ko hindi niya love it yun pare. Basher pa rin. Ito na yung huling response si Finest China pare. Ito munang unahin natin. Since matulungin po akong tao, ano pong may panglilingkod ko sa mga taong katulad nyo, Christian at Tito Mars, na nabubuhay kumikita sa bashing? Gawa po ba ako maraming scripted para meron tayong pagchismisan? Kasi nauubusan na po kayo ng istorya. Medyo to pare no, kasi inamin niya na scripted. So, kung hindi pa lalabas yung dalawa, hindi malalaman ng mga followers na pare, na scripted lahat. Kasi umaasa yung mga followers ni Finest China pare. Aminin nyo man or hindi. Umaasa yung mga followers ni Finest China na totoo lahat ng content niya. Kaya marami nagsesend sa kanya nang hihingi na tulong. Sobra kasing mukhang totoo rin naman talaga. May mga ibang tao na naloloko. So hindi ko alam kung magbabackfire sa kanya to. Kasi palabas niya talaga social media. Totoo yung mga giveaway niya. Totoo yung 1 milyon yung paggawa ng bahay. Yun ang pagkakaalam ko pare. Ngayon, nagsimula kasi talaga tong bashing sa kanya. Dumami yung, nadagdagan yung hater niya pare. Nung ginawan siya ng content ni Tito Mars or in-expose siya na may medyo may mali dun sa content niya. So yun. Tapos ngayon sinundan pa ni Sian Gasa. Kaya medyo umiinit lalo yung issue kay Finest China na baka fake daw lahat ng content niya. Yun yung sa comment section. Hindi na sila naniniwala na may totoong giveaway. Na kunyari sinabi niyang 1 million yung giveaway. Totoong 1 million, medyo nabawasan or halos nawala na yung naniniwala doon. Yung iba, sinasabi baka binigyan nga lang ng 5K ka na may mga ganong comments. So ito yung huli niyang post. Scripted ang pag-uwi natin, inaamin ko, pero at least nakauwi ng Pinas. At kinita ko lahat ng nagmamahal sa akin. Kayo po, bakit di kayo makauwi? Si Sian Gasa kasi hindi makauwi pare. Scammer sa Pilipinas yan eh. May kaso yan eh. Wala na po ba kayo makontent kasi lagapak po ang engagement nyo kaya sa akin kayo makakapit eh. Finest siya. Hindi, feeling ko hindi bagsak ang engagement ni Sian Gasa. Ito nga yung kumancel ng cancel culture pare, biruin mo. Sobrang dami niyang niloko, sobrang dami niyang kaso. Hanggang ngayon naloloko siya, aminado siya hanggang ngayon, scammer siya. Pero hindi naman siya na-cancel eh.
25 minutes ago, 9.5k reacts pare. 1 hour ago, 35,000 likes. Reacts. Mas relevant pa nga rin siya compare kay Finest China pare. So totoo lang kapag pinagbasihan mo yung numbers, mas relevant pa rin si Ian Gasa compare kay Finest China. So yun lang, walang mawawala dito kay si Ian Gasa kasi halos din na rin siya makauwi ng Pilipinas. Content niya talaga yung ganyan. Kaya marami pa naman naniniwala kay si Ian Gasa. So ang lang dito kay Finest China, yung career niya as YouTuber content creator ang maapektuhan. Pero yung career niya sa totoong buhay, syempre wala magiging masyadong effect yun. Or baka wala talagang effect. So yun lang. Thank you so much sa mga nanood. Please like, comment, subscribe, comment kayo dyan sa ilalim kung may gusto kayong sabihin. Yun lang. Bye-bye.